Good morning mga kabubuyog. Hulaan nyo kung saan ako pupunta. I-update natin yung bypass road dito sa Paumbong, Bulacan. Titingnan natin kung nadagdagan na ba yung tambak, humaba na ba yung ginagawang bypass road. Ano nga pala siya mga kabubuyog? Extension siya nitong Ople Bypass Road dito sa Malolos. Mula Malolos hanggang Paumbong, merong tinatawag na Ople Bypass Road. Hindi ka nadadaan doon sa mismong bayan ng Malolos kasi congested na doon, marami ng sasakyan. Shoutout nga pala kay Ace Malolos Doctors. Yan ang ating friendly hospital. So samahan niyo ako mga kabubuyog. Bisitahin natin tong Ople Bypass Road extension dito sa Paumbong, Bulacan. Ayan mga kabubuyog, Blas F. Ople Diversion Road. Di pala siya bypass road, diversion pala. Anyways, yung pupuntahan natin, yun yung bypass road. Ang diversion road kasi tsaka diversion tsaka ang bypass road parang same lang din naman. Hindi ka nadadaan doon sa main road dati na yun nga pagkakasabi ko kanina congested na siya. So etong dinadaanan natin ngayon bypass road na, diversion road na siya. Dire-diretso lang, marami pa tong street na madadaanan, marami pang street na tatagusan. So biyahe lang mga kabubuyog. Yan, unang intersection dito sa diversion road papuntang Paumbong. Etong Bulihan. Pag kumanan ka, papuntang Bulihan, Malolos. Pag kumaliwa naman, yan yung papuntang Kaingin, Malolos. Dire-diretso lang. Anyways, etong diversion road na to, ito yung magdudugtong mula Malolos hanggang Paumbong. Dito kadalasan dumadaan yung mga trucks. Yan, katulad yan, no? Kasi mas mabilis yung biyahe dito. Hindi katulad doon sa Kabayanan, napaka-traffic na doon, na masyado ng maraming sasakyan na dumadaan and maraming establishments. Kaya yun na rin yung nagko-cause ng traffic. Bukod sa makitid na yung kalsada, hindi katulad dito malapad. Doon marami nagpa-park sa kalsada, ganyan. Bago yung kalsada dito, ang balita ko kasi dito nilalaparan siya. Ginagawa siyang 3 lanes na ngayon Ayan, kung mapapansin nyo, ito 2 lane, tapos nadagdag pa yung 1 lane. Nga lang, ang downside dito mga kabubuyog, doon sa entrada ng Paumbong, mula dito sa Malolos, nawala yung mga kahoy. Alam nyo naman, tayo nature lover. Ito na yung mga pinutol yung mga puno. Sana maisipan ulit ng ating LGU, ng government, na taniman ulit ng puno. Kasi ang tagal nun Ang tagal bago lumaki yung mga puno. Tsaka tulong na rin yun sa mga motorista. Dito kasi napakaganda dumaan pag maraming puno. Katulad yan, open area siya, mainit, tag-init na. Tapos wala man lang hangin. So yung mga puno, talagang siya, siya na dilim sa mga motorista, lalo na doon sa mga nagmumotor kasi hindi naman sa aircon. Ito pala yung arko ng Paumbong. Ayan nakalagay, welcome Paumbong. And dito, natatandaan ko pa, dito napakayabong ng mga puno. Ngayon wala na siya. Sayang, 'di ba? Yan ang nakakalungkot na pangyayari. Yan ang downside ng progreso sa pagtatayo ng kalsada. So eto, lumapad siya, pinalapad kasi nga daw para hindi nagkokos ng traffic, ganyan. Anyways, ayan ang pure gold. Pag kumanan dyan, papuntang Paumbong. Pag kumaliwa naman, papuntang poblasyon ng Malolos, pero madadaanan mo na yung barangay ng Sumapa. Sumapa. Basta yun, may mga barangay pa bago dumating ng mismong poblasyon. So, didiretso tayo kasi ito yung magiging extension, diversion road extension na magiging bypass road. Sarado pa yung yung pure gold. Mapapansin nyo may tulay na makakadaan dito kasi nung nakaraan, kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link mga kabubuyog.
dito sa taas para mabalikan nyo kung ano yung dating progreso. So dati, nung nakaraan, wala itong mga heavy equipments and wala yung naghahalo ng semento doon. No? Hindi ko alam kung ano sila dito. Related sila dito sa ginagawang bypass road. Yan. Ang init, 'di ba? Biyahe lang. Tatry natin kung makakarating ulit tayo doon sa pinakadulo kasi noong nakaraan, natagpos natin yung pinakadulo. Napuntahan natin and may napagtanungan tayo doon na ito nga daw bypass road na didiretso doon sa New Manila International Airport, doon sa may Taliptip, Bulacan. So biyahe lang. Pagka natapos to, napakaganda ng kalsada na to kasi maiibsan yung traffic dun sa dinaanan natin kanina, yung diversion road. Kasi yung mga pupunta ng Bulacan, siguro magkakaroon ng way yun papunta dun. So anyways, nung nakaraan kasi dito, maraming mga tao nagja-jogging, ginagawa nilang jogging road. Ngayon wala akong masyadong napapansin. Ang marami lang talaga dito mga ibon. Yan, bye-bye pa rin natin to. Rough road nga lang talaga siya. Hindi pa siya pinapatag. O di ba? O may nagtayo na nga dito ng basketball ring. Ayan, may court na ng basketball. So libangan niya ng mga taga rito, yung mga nakatira diyan, mga nakatira doon sa kabila, ganyan. Kasi may mga kolong-kolong ibig sabihin residential area, may mga nakatira pa. Oh. Tingnan natin kung nandito pa sila kuya na nakausap natin noong nakaraan. Mukha namang may mga nagbago naman. Katulad yan, no? May hukay dito and may tambak na tong dinadaanan natin. Parang nung nakaraan kasi parang patag lang to. Then, may bako dun sa pagtawid ng tulay. Wala sila. Walang tao itong mga barracks. Wala pang tao sa labas. Nung una nilang ginawa dito, yung concrete dun sa magkabilang kilid siguro kasi para pag tinambakan nila hindi uuho, hindi bababa pag umulan, ganyan. Hindi bababa dun sa palaisdaan. Ayan, gumagalaw dito yung backhoe. Ayan, nagtatambak sila. Naglalagay sila ng ginagawa din sila sa ilalim. Hanggang dito na lang siguro. Hanggang dito ang ating mapupuntahan. Naghahalo sila ng semento. Tapos eto ilog na. So maganda ang ginawa dito. Mataas yung tulay. Yung mga bangka, makakadaan pa din. May nakita tayo dun mga hindi ko alam kung connected dito. Pero base dun sa nagmarites sa atin dun sa isang residente, hindi ko lang na-record kanina. Connected siya dun sa gagawing parang factory, dun daw sa may bungad. So hindi siya connected dito sa ginagawang bypass road. Yun napansin natin dun, hindi ko alam kung connected din dito sa bypass road kasi parang gumagawa sila ng dike dun sa kahabaan ng ilog. Wala tayong mapagtanungan dito, walang tao. Yan, muna ang kaganapan dito mga kabubuyog sa Ople Diversion Road Extension dito sa Paumbong, Bulacan. Sana hindi na to maantala. Sana tuloy-tuloy na. Sana yung nababalitaan nating na cut yung budget hindi ito kasama. Kasi dito sa Bulacan kasi pag merong construction katulad ng bypass road, malaking bagay sa mga motorista, sa mga poblasyon, sa mga bayan. Congested na, hindi na advisable na dumaan doon yung mga nagmamadali, yung mga truck, lalo na yung mga malalapad na sasakyan kasi nga masikip, marami na kasing nakatayong establishment. So yung dinaanan natin kanina doon sa Ople Bypass Road, yung pinaka main, ito kasi extension, yung pinaka main doon, halos marami-rami na ring mga establishment na nagtayo. Ang kinagandahan lang, kasama maganda yun kasi yun ang yung indication na umuunlad yung bayan natin. Nga lang, ang downside naman, nako-compromise yung nature natin katulad nung pagputol ng mga puno doon sa gilid ng kalsada. And sana, pag natapos yung world widening, makapagtanim ulit lalo na sa ang mga LGUs kasi malaking bagay talaga. Lalo ito, tignan nyo naman,
pag tirik yung araw na ganyan, sobrang init talaga. Pag may puno naman, malilim. Yun lang ang komento ni Bubuyog. Nature lover kasi. So yan nga pala yung sinasabi ko kanina na magkakaroon daw ng parang industrial type ganun. Kala ko kalsada papuntang Malolos. So magdodoble-doble na. Mukhang hindi nga. Mukhang totoo nga yung sinabi ni nanay na nagmarites sa akin kanina doon habang nakatambay ako doon sa may puno. Yan muna ang update natin mga kabubuyog dito sa Paumbong, Bulacan. Thank you sa mga sumama. Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you.